Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Solid Ilonggo Vlogger. Okay. Title, Romualdez pinag-iinitan si Marcoleta matapos ikanta ang dating speaker sa Senado. So lately, grabe ang binatong mga putik kay Senator Marcoleta. Yung misis daw niya, director sa isang kumpanya na nagbibigay ng insurance sa mga diskaya. Marami pa. Talagang sinisira talaga ang credibility ng ating magiting, mabuting, matapang na senador. Babasahin ko ha. Sinisi ni dating House Speaker Martin Romualdez si Senator Rodante Marcoleta na nasa likod umano ng pagkanta sa kanya, pagdawit sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Romualdez, si Marcoleta umano ang nasa likod ng paglitaw ni Orly Gutesa na dating security officer ni Ako Bicol Representative Salde Co. Matatandaang si Gutesa ang nagkanta kay Romualdez at Co na nakatanggap umano ng pera mula sa flood control projects. Ito ang berada ni Romualdez. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Guni-guni lang daw. So, hindi lang flood control project ang guni-guni. Pati rin daw ito, witness. Complete fabrication, nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Tell it to the Marines. Oh, wala daw siyang kinalaman eh. Bakit nyo naman kasi ipilit? Oh, kung walang katotohanan, itong sinasabi ni Orly Gutesa, excuse me, bakit tila baga lang haka-haka lang ito. Bakit tila baga huminto na, wala nang schedule ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing? Ang dami nang nagtataka eh. Amy Marcos left the group. Umalis na si Senator Amy sa group chat ng 24 congressman kasi nalilito na siya. Ano ba yan? Parang, sabi ni Senator Amy, parang ayaw na nilang matuloy ang investigasyon para hindi madami, para ang blame, para ang sisi, ang lahat na lang may kasalanan, kay saldi ko na lang tanan, lahat. At hindi na tataas pa. Parang ganon ang sinasabi ni Senator Amy. Talagang nagpapatutsadahan na rin sila with Senator Lacson. So bakit kayo natatakot kung totoo na fabricated lang ang sinasabi ni Gutesa? Let the investigation go on. Bakit wala nang schedule? Next, yung ICI. Bakit biglang nag-resign si Mayor Magalong? Oh, napakaklaro na yung interview ni Mayor Magalong sa 2x2 kay Anthony Taberna. Sabi ni Mayor Magalong hindi lang dapat si Saldico ang makulong. Isama na rin yan si dating Speaker Martin Romualdez dahil imposible na hindi niya alam yung nangyayari. Kasi ang palusot ni dating Speaker Romualdez, wala daw siyang negosyo sa construction. Mining daw ang kanya. Gumawa daw ng mga kalokohan ay si Saldico at saka si Congressman Romeo Momo ng Surigao del Sur. Bumelta rin si Congressman Momo na DBM ang nag-release sa mga pondo niyan and programs. May perma si Pangulong Marcos. Correct. Hindi naman magagawa yan ni Congressman Momo at Congressman Saldico
kung walang basbas ang mga nasa taas nila? As simple as that. Tapos sabihin nyo na walang kinalaman ang pataas? Ay nako, we were not born yesterday. O sige, sirain nyo ng sirain si Senator Marcoleta. Meron pang pasaring. Wala namang pinangalanan ni Senator Lacson na naghanap siya ng veterinary doctor na may ward para sa buang-buang na pusa. Tapos, ang pusa daw, maingay, nasa first floor. Nakakadisturbo ang pusa. Tapos, meron daw aso sa second floor na tahol ng tahol. So, kung i-analyze mo ito, first floor, Kamara, Kongreso, nandyan si Meow Meow. Second floor, nandyan ang Senado. At may aso na tahol ng tahol. Sino kaya yung tahol ng tahol sa Senado? O ang mga maingay dyan, si Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, sino pang mga maingay dyan na Bato. Ngayon, nag-iingay na rin si Senator Juan Miguel Zubiri dahil dismayado na siya sa Senate leadership. Hindi ko na mas pangit na ito ngayon. Kaya sumama ako sa majority block nila kasi akala ko mas maganda ang patutungan ng Senado. Ngayon, wala na. Parang ang Senado naging bingi sa katotohanan. Ganon din ang sinasabi ni Senator GB Ejercito. So, sige, sirain nyo lang si Marcoleta. Sirain nyo lang si Orly Gutesa. Ba't ang taong bayan ang magpasya? Court of Public Opinion. Iba ang Court of Law, siguro nga, pag hindi babalik dito si Saldico, palagay ko walang ebidensya na magdidiin kay Speaker Martin Romualdez. Kasi siya yung link. Ang nakikita kong plano, matagal nang pinaalis si Saldico at doon na lang siya. Hindi na siya babalik sa bansa. Kasi walang galaw ang administrasyong ito eh. May napakagandang suggestion ni former Senate President Drilon. Sabi niya, dapat ang gobyernong ito i-cancel na ang passport ni Saldico. Dapat i-freeze na lahat ng kanyang accounts. Tanong, ginagawa ba? Hindi. So ano yun? Alam na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito, income sa channel is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area sa kapihan ni Maisi. So, mag-abono siya. Kumuda ni ang itsura sa kapi ni Maisi nga duha na kabulan. Mga tambok kaayo. Turo na siya kabangag kay duha naman kabulan. Human sa abono pagatabunan para padayon ang pagsuyop sa kapi sa abono. So 5 na ang iyang sanga. Nga duha pa siya kabulan oh. Gawas nga hinlo maayupod ang tubo, tambok. Kuming nananom og kape 29 mi ka pamilya, so kung natanom na nga kape 14,550. So salamat gid kaayo. Og mo pod ni ang tanom ni Maisi nga bag-o nga wala pa nagbulan. So maayo gyapon ang tubo. O karon human sa pag-abono naga-spray na pod Silicron o Promix.
Salamat sa nagsuporta og kape ug sa nagtanaw sa video. Mapun ug makarbis mi sa among kape, makawas na mi sa kalisod ug makapaeskwela pud mi sa among anak. Salamat sa Ginoo. Oo. Salamat kayo. Salamat kayo.